Hi guys! Kamusta po kayong lahat? So ngayon ay gagawa po tayo ulit ng general love reading. At kung bago pa lang po kayo sa channel ko, don't forget to hit like and subscribe para po updated kayo sa mga videos na i-upload ko. At paalala lang po, hindi po lahat ay makaka-resonate. So take what resonate and leave what doesn't, okay? At sa mga gusto magpa-private reading, message nyo lang ako sa Facebook, nasa description box below. Tsaka ipipin ko po sa comment sa mga hindi po nakakita para mas madali. So ngayon simulan natin. Kaninong energy kaya makukuha natin ngayon? General love reading. Oh, okay. Sa nakikita ko dito, isa sa inyo ng person mo, masyadong mataas yung pride at nakikita din ako insecurities at pagsiselos ng dahil siguro sa family or like family ng person mo or family mo, ganyan. And may nakikita naman ako dito na willing nyo naman to i-work out. May nakikita din ako ng celebration sa inyo ng person mo, ganyan. At yung iba dito na-i-stress kasi parang may bago kayo nagugustuhan na medyo mas bata sa inyo. Ayan yung nasa sense ko. Okay, so tingnan pa natin. So baka dalawang tao yung na-involve sa'yo ngayon. Tingnan pa natin. Okay, mirror. So, pinapakita dito, siguro nagsa-self-reflect ka or may mga nare-realize ka sa sarili mo at may mga binabago ka, siguro mga pagkakamali at gusto mong bumawi sa person mo. Ganyan na sa sense ko. Ayan, so nasa healing stage ka ngayon. So, may mga hinihil ka sa sarili mo at gusto mo na magpakatotoo sa sarili mo. At may nasasasin ako na LGBTQ dito. And thankful ka sa mga taong nandyan para sa'yo. And nakikita ko na kapag-connect ka ngayon, siguro nagsiswimming ka or nag-yoga, ganyan. So, may nakikita din akong pag-travel sa'yo, ayan, adventure. So, may pupuntahan ka abroad or kung hindi naman out of town lang para mag-unwind, ganyan. So, nakikita ko na hinihil mo yung sarili mo. So, tingnan pa natin. Energy ng person mo. Oops. Last shuffle. Okay, sa energy ng person mo, nakikita ko Ace of Swords. So, yung person mo, marami itong iniisip. And may nakikita ko na communication, iniisip ganitong i-contact, ganyan. Baka hindi kayo nag-uusap ngayon. So, marami tumatakbo sa isip niya. Gusto kanyang kausapin. Ganyan. Sige, tingnan pa natin. Okay, Nine of Cups. So, itong person mo, ayan. So, nakikita ko itong person mo, ano na siya, ikaw yung nagpapasaya sa kanya, at parang na-fulfill mo yung pagkukulang na nararamdaman niya. Masaya siya sa'yo, ganyan na sa sense ko. At marami itong iniisip nga. Parang marami din itong problema, pero alam mo yun, nagiging masaya din siya. Ayan, so may nangyari sa inyo or sa person mo na unexpected change. And yung change na yun ay para sa kanya at para sa inyo. Yung pagbabago na nangyari. So, tingnan pa natin. Baka may mga nare-realize yung person mo. Ayan, so, Knight of Wands. So, nakikita ko dito, yun nga, gusto ko makipag-usplay ng person mo, ano to sa'yo, parang may mga tinatanim siya sa'yo, like,
dito sa connection nyo, like, nag-i-invest, ganun. At passionate to sa'yo at attractive. Ayan. So, tignan pa natin. Energy ng person. Ayan. Temperance. So, yung person mo nag-ano lang siya, nagiging patient lang siya. At gusto niya, like, may harmony pareha sa connection nyo. Kaya siguro, nag-iisip-isip to ngayon. At, alam mo yun, kasi nga ikaw ay nagpapasaya sa kanya. Ikaw yung nagbibigay ng parang buhay sa kanya. So, baka yung natower nandito, baka may kailangan mangyari sa connection nyo para ma-realize yung mga bagay-bagay. Ayan, no. Meron ako nakikita na pagsisisi dito sa part ng person mo. At sa nakikita ko, parang may in-offer ka or may nag-offer sa kanya pero tinanggihan niya, kaya nagsisisi siya. So, tingnan pa natin. Isa lang po. See, ayan no. Pagsisisi na, may nanghihinayang pa. So, parang may mga tinitingnan siya ditong nawala. Siguro yung pagsasama ninyo, yung memories nyo. Pero, ano to, kahit na naghihinayang to, meron pa naman siyang, alam mo yun, natitira, nagiging grateful pa rin naman to. Parang hindi lang niya pinapansin. May blessing pa sa kanya na parang hindi lang niya pinapansin. Ayan, sa nakikita ko kasi yung person mo, very authoritative or baka mataas yung posisyon nito at gusto lang niya, sarili lang niya nasusunod, kaya siguro ganun. Baka yun yung babaguhin niya. Ayan, the Wheel of Fortune. So may nakita ako na malaking pagbabago sa relationship nyo at kung naging ano man kayo, like naging masama, like nag-away or masama, naging down yung energy nyo, and your person is still hoping. May nakikita akong big changes at yung changes na yun at baka kapag ano sa inyo, para magiging okay kayo dito. Ayan no, the world. So may natapos dito, kaya may bagong chapter na paparating. So sa ngayon parang gusto mo na ng person mo mapag-isa, ganyan, Four of Pentacles. So nagiging madamot mo na siya sa ngayon. Six of Swords. So may nakita akong pagbiyahe at relocation. Ayan, so yung person mo stuck dito sa connection na to. So tingnan pa natin. Energy mo naman. Ito energy mo. Okay, Queen of Cups. So, nakikita ko dito, ikaw yung mas emotional sa inyo ng person mo. At nakikita ko, mahal mo naman yung person mo. At, alam mo yun, very emotional ka, sensitive, like, onting ano na ng person mo, ano ka, naapektuhan ka. Nakikita ko, mahal na mahal mo to. At sa nakikita ko, naghahanap ka kasi ng security, at may nakikita ko achievement naman dito, and prosperity na paparating sa'yo. At sa connection niya ng person mo. Siguro nag-focus ka din muna sa sa finances mo ngayon, sa kaperahan mo. Like, tinatry mo wag maging emotional. See, ayan. So, halos pares kayo ng energy. At nakikita ko na attracted and ano ka dito sa person mo, passionate. At nakikita ko na sa ngayon, parang gusto mo din makipag-usap. Parang nag-e-enjoy ka. Ayan. So, baka may ginagawa ka na passionate ka dito. At very charming ka sa paningin ng person mo. Ano ba yun? May nakikita din ako na temptation na lumalapit sa'yo pero hindi mo pinapansin. Ayan. So, may nakikita ako na long-term commitment dito. And gusto mo na yung person mo makakatuluyan mo. At nakikita ko na parang may makukomplete kayong cycle dito. And, ayun. So, magkakaroon ka na long-term commitment. Baka gusto mo yung person mo na makakatuluyan mo. See, ayan. So, may union na ang ganda ng energy mo ha. So, may union na ako nakikita sa side mo. So, gusto mo talaga na magkaayos kayo at magkakaayos naman kayo. At, nasa sense ko na ikaw willing ka naman magpatawad pag nagbago yung person mo. Kasi sa side niya ako nakikita nagsisisi at nanghihinayang. Alam mo, mataas lang siguro yung pride niya.
Ayan, so may union na nakikita. May union ako na nakikita. Tingnan pa natin. The Hangman. So, ayan, parang isosurrender mo na lang to sa universe or kay Lord kasi parang nadadalawang isip ka din. Ayan, no? Kanina, Six of Swords. So, nag-heal ka rin naman dito sa connection nyo at may relocation ako nakikita or baka magsasama kayo, magre-relocate kayong dalawa, ganyan. Ayan, Page of Pentacles. So, nakikita ko yung pagiging loyal mo sa person mo. Na kahit, alam mo yun, kahit ang dami mong ginagawa or iniisip, marami kang responsibilities, nakikita ko na loyal ka sa kanya. Parang siya pa rin naman yung pipiliin mo, kahit na may pagda-doubt dito sa side mo. Ayan, may mga titimbangin ka dito, at nakikita ko na magiging matalino ka din this time. Ayan, so, basta may mga i-contemplate ka. Ayan, so, King of Pentacles. So, medyo mabagal lang yung energy mo. Ayan, recuperation. So, nakikita ko dito na parang nasasaktan ka din. Ayan. So, kanina may nakita din ako 8 of Swords sa side na person mo. Feeling stuck kayo parehas. At ikaw yung hindi makatulog, ganyan. At kasi may mga conflict na din. Ayan. So, tingnan pa natin. Ano pang ipapakita? Okay, romance feeling. So, nakikita ko, mahal niyo na may isa't isa eh. Andun pa yung pagmamahal, at andun pa yung, init, gano'n. Regret. So, ayan. So, isa sa inyo, nagsisisi na, baka nga yung person mo, sa mga pagkakamaling nagawa niya. At feel ko naman na sobra-sobra yung pag-iisip, yung pagsisisi niya. Ano ba yan? Ayan. Grave, no second chances. So, nakikita ko dito, baka ayaw mo na siya bigyan ng second chance or binabaon nyo na sa limot yung mga pagkakamaling nagawa ninyo or ng person mo. Ayun, no, mahal nyo pa isa't isa. At isa sa inyo baka nagpa-party, home foundation. Ayan nga, baka kulang lang ng foundation yung relationship nyo. So, baka yun yung babaguhin niya. Ayan, no, Divine Masculine. So, ayan. So, yun nakikita ko. So, baka iniisip mo ng person mo wala ng second chance. Baka kaya siguro nag-isip siya na kung i-message ka ba niya. Pero ikaw gusto mo na. Pero syempre, nadadalawang isip ka pa rin naman. Tinampan natin. Ayan o, eternal love. So, nakikita ko dito na gusto niyo talaga makasama kayong dalawa. Magkasama hanggang sa huli. At nakikita ko baka piliin niyo pa rin naman yung sarili niyo. Kailangan niyo lang maging consistent. Soulmates ka ata kayo ng person mo. Ayan, so may swerte ako nakikita sa connection niyo, paparating sa inyo. At baka sa paghihintay niyo, ayan, marereward na kayo. Hindi lang pagmamahal, pero may swerte pa ako nakikita. Apology. Ayan. So, may apology. Baka magsasorry tong person mo or ikaw makikipag-ayos. Ayan. Kailangan nyo lang magkapatawaran. Ayan. Conflict. So, siguro naging ang conflict nyo dito is yung indifference nyo. Ayan. So, ingat lang kasi baka alam mo yun, yung pag-usap nyo mauwi sa away. Tapos, kasi, or nangyari na to sa past at medyo na-disappoint ka at alam mo yun, gusto mo naman pag-isa. Pero sa nakikita ko, mabubuo pa rin naman kayo. Ayan, kung may family kayo, baka mabuo kayo. Ayan, so gusto nyo talaga isa't isa. So, tingnan pa natin. Ay, wait lang, yung advice pa pala. Advice. Okay, think before you judge. So, sinasabi dito, ayan, no? Sobrang obvious. Think before you judge. So, bago ka daw mag-judge,
isipin mo muna bago ka magbitaw ng salita, isipin mo muna. At kung may nakikita mo, huwag ka muna magja-judge. So, ayan, be your own first priority. Pero wag mo daw kakalimutan yung sarili mo. Ayan, forgive. So, matutong magpatawad. Kung mahal nyo pa naman isa't isa at kung willing nyo kayong i-workout to, patawarin yung isa't isa. Pero, wag agad. Like, i-earn nyo dapat yung trust sa isa't isa. Kasi mahirap yung alam mo yung patawad lang tapos ganun ulit. Dapat may changes. Sabi nga nila, ang mas okay na sorry is yung change behavior, hindi lang puro salita. So, yun yung nasa-sense ko. Okay, wala naman masama magpatawad. Pero nasa sa inyo yan. So, ngayon sa career naman tayo. Guys, don't forget to hit like and subscribe, okay? At kung gusto nyo magpa-private reading, message nyo lang ako sa Facebook. Nasa description box below. Okay, ano naman tayo? Sa career. Sapat lang kami. Okay, so nakikita ko dito, meron mga nahihirapan sa trabaho. Siguro dahil sa mga ka-work or may mga inaayos kang papel dito, nahihirapan ka na, pero ikaw siguro yung boss or kailangan makipag-usap sa boss. At nakikita ko, parang nahihirapan ka sa mga katrabaho mo. Ganon. Parang napapagod ka dahil mo ginagawang papel, ganyan. Or kung may pamilyado ka naman, baka nahihirapan ka kasi dinajuggle mo mga anak mo, pamilya mo, at yung trabaho mo, ganon. Inan pa natin sa career. Mga inaayos ka siguro ng documents. Okay, Rebirth. So, may nakikita akong new beginning sa career mo. At siguro ngayon, napapagod ka. Pero para magsisimula ka ulit, parang kailangan mo muna magpahinga. Ang dami mong ginagawa. Ayun o, sanctuary. So, baka dumating sa point na gusto mo na mapag-isa, mag-cleanse ka, ka ng mga crystals, magbabasa ka ng libro, at may nakikita ako dito na, ayan o, solitude, parang gusto mo na mapag-isa. At kailangan maging totoo ka daw dyan sa trabaho mo. Kasi, baka nasa-sense mo na maraming peke, maraming hindi nagpapakatotoo sa'yo. At may nakikita ako na, siguro mag-exercise ka, at babaguhin mo yung sarili mo, ganyan. Ayan, may mga gagawin kang bagong hobbies. Tingnan pa natin. Sa career. Sa career. Pa natin. Okay, sa career. Ayan, so nakikita ko dito baka nahihirapan ka din financially. At huwag ka daw mag-alala kasi may sasama para ka makabangon ulit eh. Parang nag-isolate ka lang siguro. Ayun, baka may mga challenges ka pagdating sa pera. Marami ka sinusuportahan, ganyan. Natin. Ayan, so nakikita ako may bagong, siguro may communication na paparating sa'yo. At may pag-travel tungkol sa career mo, ganyan. At new beginning, ganun. Ayan, so ayun nga, baka nahihirapan ka, baka kasi mga toxic na dyan yung mga katrabaho mo, at baka nahihirapan ka. Iban natin. Ayan, see, may nakikita akong communication at pag-travel sa'yo. Baka iiwan mo na yung dati mong trabaho, ganun. Ayan, so nakikita ko parang dito sa bago mong trabaho, or baka mag-travel ka, gusto mo na mag-unwind, or magiging ka dito. Passionate ka, mamahalin mo yung bago mong trabaho, or pupunta ka sa beach, gusto mo na mag-leave, mag-relax, ganun. Sorry. Ayan, the Emperor. So, nakikita ko dito na
siguro yung boss mo to, nahihirapan ka. Or sa bago mong trabaho, mayroon kang higher position. Ayan, so may celebration naman ako nakikita. Magiging masaya ka naman daw dito. Ayan, so may ano lang, may onti lang pagtatalo. Siguro baka ayaw ka paalisin ng boss mo, pero alam mo magiging masaya ka doon. Ayan, so baka nga may bagong offer sa'yo. Kaya siguro may inaayos kang documents. Natin lahat. Ayan o, at nakita ko magiging fulfilled ka dito sa bago mong trabaho. At magiging masaya ka dito, ganyan. So, baka gusto mo na lang magpahinga. Ayan, marami magkakagusto sa'yo dito. At siguro wala ka ng time magpahinga or gusto mo na lang magpahinga sa sobrang busy mo. Kasi may mga goals ka dito at may security ako nakikita dito sa bago mong trabaho. Magiging maayos yung kaperahan mo, may mga bibilin kang big purchases, ganyan. Ganyan na sa sense ko. Sinampan natin sa career. Ayan, introvert. So, nasa-sense ko dito, kung lilipat ka ba ng trabaho, mas magiging private ka at magiging introvert ka. Gusto mo lang mag-isa ka, ganyan. Baka mag-cellphone ka lang, ganun. Ayan, so may mga alalahanin ka dito sa memories. Baka mamimiss mo yung mga dati mong ka-work or dati mong trabaho. May mga maalala ka, ganun. Baka kaka-cellphone mo, makita mo sila, ganun. Natin. Ayan, so may mga i-imaginein ka dito. At nakikita ko na para may mga iisipin ka. May mga, para magmamanifest ka, ganun. Ayan pa natin. Ayan, so ayan o, may swerte na paparating sa'yo. At nakikita ko na magiging maayos dito yung kaperahan mo. At may mga rewards, so baka purihin ka ng boss mo, ganyan. Ayan, levitation. So, kailangan mo daw magdasal at kung pinagdasal mo daw to, ibibigay na daw sa'yo to. So, mag-ingat ka lang kasi may mga haters at inggit sa'yo. At yung mga haters na yan, baka mag-sorry din sa'yo. Ayan, no. May ikipag-compromise sila sa'yo, ganyan. So, profession. So, ano mo talaga to? Expertise mo to. Magiging magaling ka dito. So, ayun. So, tingnan pa natin advice ni universe. Ayan. Wise leader, you are beacon for others. So, ayan, pinapakita dito na baka nga may promotion ako nakikita sa'yo at sa higher position, sa'yo ipagkakatiwala yung posisyon na yan. So, maging wise ka lang daw. At para maging good example ka sa iba. At sa'yo nakikita yung potential na yan. Ayan, breaking trail. So, a breakthrough is at hand. So, huwag ka daw mag-alala kasi may breakthrough na paparating sa'yo. At you are protected by your angel. So, kung ano man nangyari sa'yo, huwag ka mag-alala, magdasal ka lang, do whatever you have to do kasi you're divinely guided. Just always be kind and always do everything with love. Yun lang ma-advise ko. So, choosing your path, all is possible. Ayun. So, tingnan natin. Oops. Magtanong ka, tingnan natin ang sasagot ni universe sa tanong mo. You are ready. So, ayan, ready ka na daw. So, kung ano man yan. So, wag ka daw tumigil. Don't give up. Remain positive. So, maging positive ka lang daw. And you have to wait as well. So, ayan. So, ayun lang guys. Maraming salamat. Tomorrow ulit. Bye-bye.